Gurgor kami kaagad. Okay? Sige, patuloy. Dr. Tony Lechon. Sige. So, everyday, tinorture yung OBP confidential funds. Tinorture si BP Sara, ha? Yung kanyang 225, tinorture yung issue na yan. Yan ang ibig sabihin. Up. Diba? Pero doon sa 90 billion, walang nakiaram sa lower house. Correct. Walang gumagawa. Diba? Sa taas, ganun din. Diba? Sa taas, ganun din ang nangyari. Meron kang pogo, may alis guo ka, meron kang ganito. Yeah, tingnan nyo. Ang daming diversionary tactics ng itong Marcos administration, Alice Guho, Kibuloy, ang dami silang mga hiring-hiring para hindi mapaghalataan ang kanilang ginawa dito sa budget ng kaban ng bayan. Kayo, garapal talaga kayo mga putik kayo di ba? Pero wala nang imbesta sa 90 billion. Wala. Correct. Blue Ribbon, dapat Blue Ribbon yan Blue Ribbon Committee yan Meron ba nag-imbestiga? Wala. Meron. So I hope kayo, Dr. Tony Lechon, kayo na-realize ninyo. Makinig ka, Dr. Tony Lechon. Na-realize nyo gaano ka baboy at gaano ka buaya itong Marcos administration. Na-realize nyo I hope kayo rin, Dr. Tony Lechon, ma-realize nyo rin kung gaano kamahal ni former President Duterte ang taong bayan nung time ng kanyang administrasyon. Hindi nyo makikita o maririnig na ginarapal ni Duterte yung budget ng Pilipinas, di ba? Hindi nyo. Ever since, si Duterte is very transparent about the budget of the Philippines. Pero look at now, Dr. Tony Lechon. Even you realize na wala pong ibang presidente ng Pilipinas kung gaano ka-honest itong si former President Duterte. Pero itong bangag na ito, linagay niya itong budget ng PMA at itong PNPA ba yan? Sa budget ng Department of Education para linlangin ang taong bayan na kuno dinagdagan ang budget ng education. Tax ng ina nyo. Kayong mga garapal na mga government officials dyan, tax ng ina nyo. Lang sa Senate Health Committee, pero hindi siya kasi Blue Ribbon Grabe corruption Ang role ng Health Committee doon para palawigin ang ating benepisyo na nagagawa naman. Meron pala, lumaban sa lower house, Wilbert Lee. Dalawa yan pala. Congressman Rufus, yung Wilbert Lee, nakipag-agawan pa nga ng Mike. Naalala ko yun. Yung pala yun. Oo, kasi nakikipaglaban siya. Dapat increase yung benepisyo. Pinatayan ng Mike nung pinatayan ng Mike, nahimatay kunwari yung isang kongresistang babae. Nang ganyan. Tapos nagkaroon ng ethics committee na ganyan na ganyan. Tapos na ethics committee siya. Sige, patungan kita. But my question is, Doc, do you think it's intentional? Okay, you ask question after sa ating talakayan lahat, okay? As a way to cover up these, very... naman, it's a massive smoke screen. Ang tawag dyan, smoke screen. Para nakatuto ka doon sa, kunyari, corruption na maliit na yan. Tayo, galit dyan sa accountability and kailangan yan kailangan pero 120 million tsaka 90 billion. Correct. Layo. Ano ba? Ang layo talaga, di ba? Yan ang sinabi ko sa inyo. 125 million, compare nyo dito sa 90,000 na 1 million. Wala silang ginawa. Doon sila nakatuto kay BP Sara. BP Sara, si BP Sara na ang lahat na may kasalanan. BP Sara. Pero yung 90 billion, wala. Naku po.
Oo, elephant in the room. Oo, layo. Walang nag-iimbestiga. Diba? Ang layo. Yan ang sabi ni Dr. Tony Lechon, ang layo. Bongbong Marcos, ang layo. Ha? Abante na ito yung drama-dramahan sa kanyang speech. Ang layo. Barbers. Paduano. Useless yung mga tapang-tapangan mo, Paduano, pa-contempt mo. O ito, kung may bayag ka, Paduano. O, imbestigahan mo itong 90,000 na 1 million. O, bakit ano? Inspeksyonin nyo. Bakit yan? Nasaan napunta yung 90 billion na yan na instead na ilagay yan sa PhilHealth? Ha? Paduano, hinahamon kita. Ha? Kung may bayag ka. Kung may bayag ka. Ha? Sabihin mo, Doc, wag naman kayong selective. O sige, hayaan namin kayong magbangayan dyan sa mga baho nyo. Pero, correct. Wala tayong problema. Imbestigahan nyo si BP Sara, imbestigahan nyo si Duterte kung anong gusto nyong corruption na ilatag nyo, entertain Trillanes, lahat, pasabog nyo dyan yung mga ano nyo, yung mga investigasyon nyo. Pero, imbestigahan nyo rin yung flood control projects, yung ayuda, yung mga hinihingi ni Shelo Magno, remember? Na yung akap na yan, ilagay nyo lahat ng mga nakatanggap, di ba? Sige, imbestigahan nyo yan. Yung flood control projects, yung mga binenta na gold, di ba? Yung issue yon at hindi yun ibinalita ng media, talagang media blackout talaga. Walang nagbabalita yan sa gold na yan na ibinenta ninyo. Imbestigahan nyo yan. Di ba? Lahat. Imbestigahan nyo. Ang dami pong palpak ng ginawa ninyo para patas tayo, para fair. Di ba? Imbestigahan lahat. Huwag lang si Duterte at si VP Sara imbestigahan ninyo. Hindi nyo kaya, no? Kasi, bakit? Wala kayong bayag. Ha? Wala kayong awa sa mga taong bayan. Wag natin palampasin itong 90 billion na pera ng taong bayan na hindi lang pera. Pati yung, tama itong si Grace Pads. Yung 4.5 billion ni Bongbong Marcos na confidential funds. Yan. Investigate rin yan. Di ba? Para patas ba? To be fair to everyone. Taong bayan, Doc, ang sa akin, ito yung ginagamit para sa kalusugan ng taong bayan na karamihan sa atin po walang kakayahan magbayad para sa ating healthcare. Meron na nakarealize dito, sabi ni Mentor Herms, 90,000 lang. 90,000 ka 1 million ang 90 billion. Kasi in 1 billion, there are 1,000 na 1 million. Sa 10 billion, meron pong 90 correct. Meron pong 90,000. Teka. Oo nga pala, di ba? Oo nga. Tama itong si Mentor Herms. Tama. Kasi in 10 billion, meron pong 90,000 na 1 million. Sa 90 billion, tama. 900,000 ka 1 million pala. Nagkamali ako. Mas malaki nga pala. Tama, di ba? Tama si Mentor Herm. Sino ang makapag-confirm? 900,000 ka 1 million is equal to 90 billion. Correct? Correct ba? Compared to the 125 million ni VP Sara, wala sa kalingkingan, no? Nasa puwet lang yan ni VP Sara. Naku po. Correct, Mentor Herms. Sorry for my numbers, ha? Kasi I'm not that good, no, sa mga pera-pera. Si Martin Romualdez kasi at si Zaldico yung magaling sa pera. Wala ko dyan, sa pera. Imagine that one, ha? Ito pa. Sige.